Welcome sa ating YouTube channel, Teacher Eileen. Welcome sa ating asignaturang MTB, MLE para sa Baitang Dalawa. Tayo ngayon ay nasa Quarter 4, Week 1. At ang ating pag-aaralan ay pagsulat ng tala-arawan at liham. Natutuhan mo sa nakaraang quarter ang tungkol sa mga pagsulat ng sanaysay, angkop na panahunan ng mga salitang kilos, paggamit ng salitang kilos sa pagsasalaysay ng simpleng karanasan at iba pa. Natutuhan mo rin ang ekspresyon. Ito ay tumutukoy sa mga salita o pahayag na sinasabi o isinasawi ka mula sa nasa isip o damdamin. Narito ang mga salitang ginagamit o ekspresyon para sa pag-asa, tulad ng sana, lubos, naniniwala, kung maaari, at inaasam. Ang mga salita namang ginagamit sa hiling ay hinihiling, nawa, harinawa, at hangad. Sa mga ekspresyon naman para sa nararapat, ginagamit natin ang kailangan, nararapat, dapat, tama. Sa araling ito, inaasahan na matututuhan mo ang tamang pagsulat ng tala-arawan at liham. Ano ba ang ibig sabihin ng tala-arawan at liham? Mayroon ka bang matalik na kaibigan na nasa malayong lugar? Nais mo ba siyang kumustahin? Anong maaari mong gawin? Nakagawa ka na ba ng isang liham para sa kanya? Alam mo ba kung paano gumawa ng isang liham? Basahin natin ang liham ni Ana para sa kanyang matalik na kaibigan na si Lisa. Mayo 17, 2021. Mahal kong Lisa, kumusta ka na? Matagal na tayong hindi nagkikita. Isang taon na pala nang lumipat kayo ng tirahan. Kumusta ang pag-aaral mo? Nagsasagot ka rin ba ng mga module? Ano-ano ang ginagawa mo araw-araw? Araw-araw kong isinusulat ang mga mahalagang pangyayari sa akin. Ginawa kong tala-arawan ang kulay lila na kwadernong ibinigay mo sa akin. Nakatutuwang basahin at balikan ang bawat karanasan na nakasulat doon. Mag-iingat ka palagi at sana ay magkita tayong muli. Ang iyong kaibigan, Ana. Subukan mo kung naunawaan mo ang liham ni Ana para kay Lisa. Tingnan natin muli ha. Kailan isinulat ni Ana ang kanyang liham kay Lisa? Ito ay sinulat niya noong Mayo 17, 2021. Yan. Ano ang unang sinabi ni Ana kay Lisa? Paano niya inumpisahan ang kanyang liham? Inumpisahan niya ito sa pamamagitan ng pagbati ng mahal kong Lisa. Alam mo ba kung paano gumawa ng isang liham? Ano kaya ang mga bahagi nito? Alamin nga natin. Tingnan nyo ang ikinahon ko, mga bata. Ang lahat ng ito ay ang kanyang sinabi kay Lisa. Sabi niya, kumusta ka na? Matagal na tayong di nagkikita. Isang taon na pala nang lumipat kayo ng tirahan. Kumusta ang pag-aaral mo? Nagsasagot ka rin ba ng mga module? Ano-ano ang mga ginagawa mo araw-araw? Araw-araw kong isinusulat ang mga mahalagang pangyayari sa akin. Ginawa kong tala-arawan ng kulay lila na kwadernong ibinigay mo sa akin. Nakatutuwang basahin at balikan ang bawat karanasan na nakasulat doon. Mag-iingat ka palagi at sana ay magkita tayong muli. Yan ang kanyang mga sinabi. At paano niya tinapos ang kanyang liham? Sinabi niya na ang iyong kaibigan at ang kanyang pangalan o lagda. Ngayon naman mga bata, tukuyin natin kung ano-ano ba ang mga bahagi ng liham. Bago natin alamin ang mga bahagi ng liham, alamin muna natin ano bang ibig sabihin ng liham.
Ang liham ay isang paraan ng pagsulat ng isang mensahe na naglalaman ng mga nais mong iparating o ipaabot sa isang tao o sa taong iyong sinulatan. Ngayon naman ay balikan natin muli ang sulat ni Ana kay Lisa. Ito ay isang uri ng liham pagkakaibigan. Ito ay mayroong 5 bahagi. Una ay ang petsa. Tinutukoy nito kung kailan isinulat ang liham. Makikita natin kung kailan isinulat ni Ana ang kanyang liham at ito ay noong Mayo 17, 2021. Yan ang tinatawag nating petsa. Ikalawang bahagi naman ay ang bating panimula. Sa bating panimula, sinasabi rito kung para kanino ang liham. At nakasulat dito na, Mahal kong Lisa. Yan ang ating bating panimula. Ikatlong bahagi naman ng liham ay ang katawan ng liham. Isinusulat dito ang mensahe o nais ipabatid ng liham. Yan, nakita natin dito ang lahat ng gustong sabihin ni Ana kay Lisa. At natatapos ang isang liham ng mayroong bating pangwakas. Ulitin natin, ito ang katawan ng liham. At bago matapos ang liham, tatapusin ito ng bating pangwakas. Isinasaad sa bahaging ito ang huling pagbati ng sumulat o ang relasyon ng taong sumulat sa sinulatan. At ito ay tinatawag nating bating pangwakas. At ang huling bahagi naman ay ang tinatawag nating lagda. Dito naman isinusulat ang pangalan ng nagpadala ng liham. Alright, sana ay naintindihan ang mga bahagi ng liham. Ulitin natin. Petsa, kung kailan sinulat ang liham. Bating panimula, ito ay pagbati. At pangalan kung kanino ka sumusulat. Katawan ng liham. Makikita rito ang lahat ng nais mong sabihin sa iyong sinulatan. Bating pangwakas o huling pagbati sa iyong sinulatan. At lagda o pangalan kung sino ang sumulat. Yan, sabi nga kanina, ang mga bahagi ng liham ay ang petsa, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas at lagda. Maaari nyo itong i-screenshot mga bata para inyong lubusang matandaan o kaya naman ay maaari nyo itong kopyahin sa inyong mga kwaderno. Bukod sa bahagi ng liham, mayroon tayong mga tuntunin sa pagsulat ng liham. Tiyakin na nakasulat sa malaking titik ang unang letra ng unang salita ng bawat pangungusap. Tulad nito. Yan. Kamusta ka na? Matagal na tayong hindi nagkikita. Isang taon na rin pala nang lumipat kayo ng tirahan. Kumusta ang pag-aaral mo? Nagsasagot ka rin ba ng mga module? Ano-ano ang mga ginagawa mo araw-araw? Araw-araw kong sinusulat ang mga mahalagang pangyayari sa akin. Ginagawa kong tala-arawan ang kulay lila na kwadernong ibinigay mo sa akin. Nakakatuwang basahin at balikan ang bawat karanasan na nakasulat dito. Mag-iingat ka palagi at sana ay magkita tayong muli. Nakita nyo ba ang lahat ng aking binilugan? Ang lahat ng ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa tuldok o kaya naman ay sa tandang pananong. Depende sa uri ng pangungusap o sa iyong sinasabi sa iyong liham. Ikalawa, kailangan ay ipasok ang unang linya ng bawat talata. Mayroon tayo ditong 1, 2, 3 talata. Okay, ang unang pangungusap ay indented o nakapasok ang unang linya tulad nito. Yan, mapapansin nyo, di ba? Hindi siya nakapantay. Ikatlong dapat natin tandaan, tiyakin na wasto ang paggamit ng mga bantas tulad ng tuldok, kudlit, kuwit at iba pa. Kagaya nito, gumamit dito ng tandang pananong at ng tuldok. Yan, tandang pananong at tuldok, tiyaking tama ang iyong pagkakagamit nito. Ikaapat nating dapat tandaan,
tiyakin na wasto ang pagbabaybay ng mga salita. Yan, dapat daw tama ang spelling ng ating sinasabi sa liham. At ikalima, tiyakin na may sapat na espasyo sa bawat gilid ng pinagsulatan. Mapapansin nyo dito, guguhitan ko ha mga bata. Alright, tingnan nyo to. Ayan, meron siyang space dito sa kaliwa at meron din siyang space sa kanan. Mapapansin na mas malaki ang space sa kaliwa kumpara sa kanan. Alright? At sa taas, mayroon ding espasyo at sa ilalim mayroon ding espasyo. Ayan, nakikita natin ha. At sa bawat talata ay mayroon ding espasyo. O, tatandaan natin yan ha. Ulitin nga natin. Una, kailangan na nakasulat sa malaking titik ang bawat umpisa ng pangungusap. Ikalawa, ipasok ang unang linya ng bawat talata or indented. Ikatlo, tiyakin na wasto ang gamit ng mga bantas tulad ng tuldok, kudlit, kuwit at iba pa. Ikaapat, tiyakin na wasto ang pagbabaybay ng mga salita. Ikalima, tiyakin na may sapat na espasyo sa bawat gilid ng pinagsulatan. Okay, sana ay natandaan niya mga bata. At narito naman, screenshot nyo para inyong matandaan at maaari nyong isulat ito sa inyong kwaderno. Yan. Ito ang mga tuntunin sa pagsulat ng liham. Ayan ha. O maaari nyo itong kopyahin sa inyong kwaderno para higit nyong matandaan. O screenshot nyo na mga anak. Alright, next. Nabanggit ni Ana kay Lisa ang tungkol sa pagsulat niya ng tala-arawan. Basahin mo ang tala-arawan ni Ana. Ano ang nabasa mo sa tala-arawan ni Ana? Tingnan natin ha. Ano ang kanyang isinulat sa kanyang tala-arawan? Ano ang napansin mo sa pagsulat niya ng tala-arawan? Okay, tingnan natin. Ito ang kanyang tala-arawan. Mayroong itong araw at petsa. Yan, nakalagay Lunes, Mayo 1, 2021, alas 7 ng gabi o ika-7 ng gabi. Sabi niya rito, ibinili ako ni nanay ng sapatos. Napakasaya ko dahil ito ang sapatos na matagal ko nang gusto. Tinitingnan ko ito palagi habang ito ay nakadisplay sa tindahan. Natutuwa talaga ako. Yan ang kanyang karanasan noong Lunes. Noong Martes naman, nakalagay dito sa petsang ito, nakalagay ay Martes, Mayo 2, 2021, sa ika-7:30 ng gabi. Ayan. Nasagi ko ang paboritong paso ng halaman ni nanay. Nabasag ko ito. Sinabi ko kay nanay ang nangyari at humingi ako ng tawad. Niyakap ako ni nanay at sinabi niya na mag-ingat na lamang sa susunod. Ayan, so nakasulat yan mga anak kung kailan niya isinulat at kung ano ang naganap sa araw na iyon. Yan ang tinatawag nating tala-arawan. Sabayan nyo nga ako, tala-arawan. Isa pa, tala-arawan. Ano nga ba ang tala-arawan? Ang tala-arawan ay pagsusulat ng sariling karanasan ng isang tao. Maaaring tungkol ito sa masaya, malungkot, nakagugulat, at nakatatakot na karanasan. Nakatutulong ito na maipaalala sa atin ang mga pangyayari sa ating buhay. Ayan, ang tala-arawan ay pagsulat ng ating mga karanasan. Dahil mula rito, pag atin itong binalikan, nakakatuwang alalahanin ang ating mga naging experience o yung mga pangyayari sa ating buhay. Mayroong pagkakapareho at pagkakaiba ang liham at tala-arawan. Alamin nga natin gamit ang Venn diagram. Ang Venn diagram ay dalawang bilog. Makikita natin yan ha. Sa unang side, ito at sa pangalawang side na ito, yung kanilang pagkakaiba. At sa gitna naman ay yung pagkakaparehas nila.
So sa unang bilog, nakalagay dito ang liham, tungkol sa liham. Sa kabila naman ay tungkol sa tala-arawan at sa gitna ay ang kanilang pagkakatulad. Tingnan natin. Ang liham ay may petsa, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas at lagda. Ang liham ay may 5 bahagi. Ang tala-arawan naman ay mayroong 3 bahagi. Ano-ano ito? Mayroong petsa, oras, at katawan. Ibig sabihin ng katawan, doon na nakasulat kung ano yung naganap para sa araw na yon. Ano naman ang pagkakapareho nila? Ang liham at tala-arawan ay may parehong tuntunin. Ibig sabihin, mayroon tayong dapat sundin sa paggawa ng liham o pagsulat ng liham at pagsulat ng tala-arawan. Okay, naintindihan na po ba ang kanilang pagkakatulad at pagkakaiba? Magaling kung ganon. Oras na para kunin natin ang ating self-learning module, ang ating kwaderno, lapis, at ang ating sarili ay ihanda sa panonood at pakikinig. Ayan, tayo ay gumagamit ng module ng pivot mula sa Calabarzon. Salamat po, DepEd Calabarzon. Gawain sa pagkatuto bilang isa, buksan sa pahina 13. Basahing mabuti ang ipinahahayag ng bawat pangungusap. Isulat ang L kung ito ay tungkol sa liham at T kung ito ay tungkol sa tala-arawan. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Unang bilang, nakapagpapahayag ng mahalagang detalye sa pang-araw-araw sa pamamagitan ng pagtatala nito. Saan natin ito'y sinusulat? Kung ano yung mga na-experience natin o kung ano yung naganap para sa araw na yon. Ito ba ay sa liham o ito ba ay tala-arawan? Kung ang sagot mo ay T, tala-arawan, great job! Tama ka! Palakpakan para sa iyo. Ikalawang bilang. Ito ay isang paraan ng pagpapadala ng isang mensahe sa isang tao sa malayong lugar. Yan, ito ay isang tala-arawan o liham. Kung ang sagot mo ay liham, magaling. Diba? Ang liham ay pagsulat o pagpapadala ng mensahe sa isang kaibigan na nasa malayong lugar. Palakpakan sa nakakuha ng tamang sagot. Ikatlong bilang. Bahagi nito ang pagbati sa taong pinadadalhan ng mensahe. Okay, nilalagay natin ang pagbati. Ito ay, kung ang sagot mo ay L, liham, magaling. Diba? Sa liham ay mayroon tayong nilalagay na bating panimula. Kung kanino natin ipapadala ang liham. Palakpakan para sa nakakuha ng tamang sagot. Ika-4 na bilang. Nakapagpapaalala ito ng pangyayari sa buhay. Yan, dahil sinulat mo ang mga naganap sa iyong buhay, muli mo itong maaalala. At saan natin ito ginagawa o sinusulat? Sinusulat natin ito sa, kung ang sagot mo ay letter T, tala-arawan, palakpakan para sa iyo dahil tama ang iyong sagot. Ika-5 bilang. Isang paraan ito para patuloy na magkamustahan ang taong magkalayo. Yan, nagkakumustahan. Ito ba ay liham o tala-arawan? Kung ang sagot mo ay letter L, liham, magaling. Palakpakan para sa iyo dahil nakuha mo ang tamang sagot. Para naman sa pagkatuto bilang 2, buklatin sa pahina 13, basahin at tukuyin kung anong bahagi ng liham ang inilalarawan. Unang bilang. Dito naman isinusulat ang pangalan ng nagpadala ng liham. Kung ang sagot mo ay letter E, lagda, tama ang iyong sagot. Palakpakan ang inyong mga sarili. Ikalawang bilang. Makikita rito ang huling pagbati ng sumulat
o ang relasyon ng taong sumulat sa sinulatan. Yan, dito na natin isinusulat ang ating pagbati. Yan, huling pagbati. Ito ay, kung ang sagot mo ay letter T, bating pangwakas. Great job! Palakpakan para sa iyo! Alright, ang gagaling ah. Number 3, nagsasaad kung ano ang pangalan ng sinusulatan. Sinasabi rito kung para kanino ang liham. Para kanino daw ang liham? Ito ay, kung ang sagot mo ay B, bating panimula, tama ang iyong sagot. Palakpakan para sa iyo. Bilang 4, isinusulat dito ang mensahe o nais ipabatid ng liham. Yan, ito, nilalagay na natin dito kung ano yung mga nais nating sabihin sa ating sinusulatan. Kung ang sagot mo ay letter C, katawan ng liham, magaling! Tama ka ulit! Huling bilang, tinutukoy nito kung kailan na isulat ang liham. Yan, makikita natin dyan yung petsa kung kailan sinulat ang liham. Kung ang sagot mo ay letter A, petsa, mahusay! Tama ka ulit! Para sa gawain sa pagkatuto bilang 3, buklatin sa pahina 14. Lagyan ng check kung tama ang tuntunin sa pagsulat ng liham at tala-arawan. Lagyan naman ng X kung hindi ito bahagi ng tuntunin. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 3, buksan sa pahina 14. Unang bilang, ang mga pangungusap ay dapat magsimula sa malaking letra o titik. Tama ba ito mga bata? Kung ang sagot mo ay check, magaling! Palakpakan ang inyong mga sarili. Dapat na magsimula sa malaking letra ang bawat pangungusap kapag tayo ay susulat ng liham. Ikalawang bilang, mahalaga ang paglalagay ng pangalan ng kung sino ang nagpadala ng liham. Dapat ba natin isulat ang pangalan na nagpadala ng liham? Kung ang sagot mo ay check, great job! Tama ka ulit, palakpakan ang inyong sarili. Ikatlong bilang, ang bawat pangungusap sa bawat talata ay dapat na nakapasok o may indensyon. Ang sagot mo ba ay check? Kung opo, mahusay, tama ka. Ang bawat unang pangungusap dapat ay nakapasok o may indensyon. Ika-4 na bilang, hindi mahalaga ang pagsasaalang-alang ng wastong espasyo sa bawat bahagi ng liham at tala-arawan. Hindi ba ito mahalaga? Kung ang sagot mo ay mali o X, tama ka. Palakpakan ang inyong sarili. Ika-5 bilang, sundin ang tamang bantas na dapat gamitin upang maliwanag na maipahayag ang mensahe mo sa iyong liham. Gamitin ang tamang gamit ng tuldok, tandang pananong, kuwit at kudlit at iba pa. Anong iyong sagot? Kung ang sagot mo ay check, tama ka ulit, palakpakan ang inyong sarili, great job! Para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, buklatin sa pahina 14. Punuin ang tala-arawan, sumulat ng mahalagang pangyayari sa araw na ito hanggang sa kinabukasan. Ayan, gagawa kayo ng sariling tala-arawan ngayon at bukas. At kung kaya nyong gawin ito ng araw-araw, mas maganda mga bata dahil mula sa iyong tala-arawan, maaari mong balikan ang iyong mga karanasan sa nakaraang araw o mga nakaraang panahon. Ganito ang magiging format ha. May nakalagay dito na ang aking tala-arawan. Isulat natin. Petsa at kung ano ang naganap sa iyong araw na yon. Gawain sa pagkatuto bilang 5 naman, buklatin sa pahina 15.
Gumawa ng isang liham ng pasasalamat sa iyong mga magulang. Sundin ang wastong tuntunin sa pagsulat ng liham. O tandaan natin ang mga bahagi ng liham ha, at ang mga tuntunin nito sa inyong pagsulat. Kumpletuhin natin ang pangungusap sa pahina 15. Gawain A. Ang pagsulat ng patlang ay isang paraan upang maipahatid ang isang mensahe. Ito ay, anong tamang sagot? Kung ang sagot mo ay liham, magaling. Basahin natin ang kumpleto. Ang pagsulat ng liham ay isang paraan upang maipahatid ang isang mensahe. Ikalawang pangungusap. Ang patlang ay pagsulat ng mga mahahalagang karanasan o pangyayari sa bawat araw. Ano yung ating sinusulat ng mahahalagang karanasan na nangyari sa bawat araw? Kung ang iyong sagot ay tala-arawan, mahusay, ang galing, tama ka. Basahin natin. Ang tala-arawan ay ang pagsulat ng mga mahahalagang karanasan o pangyayari sa bawat araw. Ating tandaan, ang mga bahagi ng liham ay petsa, bating pagmula, katawan ng liham, bating pagwakas, at lagda. At ating tandaan na ang pagsulat ng liham ay isang paraan ng pagpapaabot ng mensahe. Ang pagsulat sa tala-arawan ay isang paraan ng pagtatala ng mga pangyayari sa buhay ng isang tao. Maipapaalala nito ang mga naging karanasan, masaya man o hindi. Para sa marami pang mga educational videos at learning materials, mag-follow at mag-like lang sa EVK by Teacher Eileen Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel, Teacher Eileen, para sa marami pang mga educational videos para sa inyo. Magkita-kita tayo sa inyong mga telebisyon para sa DepEd TV ng Araling Panlipunan 2, Wednesday at Saturday, 9:15 ng umaga hanggang 9:40 ng umaga. Magkita-kita rin tayo sa ating Itulay online tutorial sa DepEd Philippines Facebook page, DepEd Tayo Facebook page, DepEd EdTech Unit Facebook page, at sa DepEd EdTech Unit YouTube channel at DepEd TV YouTube official YouTube channel. Maraming salamat sa panonood at pakikinig, mga batang matalino! Paalam! Hanggang sa muli!